ang mga Filisteo ay kabilang sa pinakakilala at pinakahiwagang mga taong binanggit sa Biblia. Madalas inilarawan bilang mababangis na kaaway ng sinaunang mga Israelita. Ang kanilang katanyagan ay malapit na kaugnay sa higanting si Goliat, na napatay ng batang pastol na si David sa isang makasaysayang labanan na isinalaysay sa aklat ni Samuel. Ngunit, sino nga ba talaga ang mga Filisteo? Sa kasaysayan, dumating ang mga Filisteo sa timog na baybayin ng Canaan, sa paligid ng makabagong Gaza at karatig pook nito, noong ika-12 siglo bago ang karaniwang panahon. Naniniwala ang maraming iskolar na nagmula sila sa rehiyong Aegean, posibleng kaugnay ng tinatawag na Sea Peoples, na nagdulot ng malawakang ligalig at migrasyon sa silangang Mediterranean. Matapos bumagsak ang kabihas ng Mycenaean at Hittite, sa Biblia, paulit-ulit silang nagbabanggaan sa mga Israelita. Ikinikilala ng mga ulat sa Lumang Tipan ang mga Filisteo bilang isang kulturang bihasa. May maayos na hukbo at nakakaalam ng paggamit ng mga sandatang bakal, isang pambihirang kakayahan noon. Nagpanatili sila ng matitibay na sentrong urban tulad ng Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat at Ekron, na magkakasamang tinatawag na Pentapolis ng mga Filisteo o 5 pangunahing lungsod-estado. Isa sa pinakamatinding pangyayaring kaugnay ng mga Filisteo sa Lumang Tipan ay ang panandaliang pagkakabihag nila sa kaban ng Tipan. Naganap ito matapos ang isang malawakang labanan na nakatala rin sa aklat ni Samuel. Upang matiyak ang tagumpay laban sa mga Filisteo, dinala ng mga Israelita sa labanan ang kaban ng Tipan, ang sagisag ng banal na presensya ng Diyos ng Israel, sa paniwalang sapat na ang pagdadala nito upang makamit ang pabor-Diyos at tagumpay. Sa kanilang pagkabigla, natalo sila at napasakamay ng mga Filisteo ang kaban. Buhat ng tagumpay, dinala ng mga Filisteo ang kaban sa lungsod ng Ashdod, isa sa pangunahing sentro ng kanilang Pentapolis. Ayon sa kaugalian noon, inilalagay ang nasamsam na dambana, patunay ng pagkatalo ng Diyos ng kalaban, sa templo ng pangunahing Diyos ng mananakop, si Dagon. Mahalaga si Dagon sa parehong panteon ng mga Kanaanita at Filisteo, kaugnay ng kasiglahan, pagkamabunga at kapangyarihan sa kalikasan. Inilarawan ng ilang historiador at mananaliksik si Dagon bilang isang nilalang na may magkahalong katangian, kadalasang iniuugnay sa dagat at agrikultura, na sumasalamin sa pinagmulan ng mga Filisteo bilang mga mandaragat at sa kalaunay pagiging magsasaka nila sa kapatagang baybayin ng Palestina. Sa paglalagay nila ng kaban sa harap ni Dagon, nais ipakita ng mga Filisteo ang kataasan ng kanilang Diyos laban sa Diyos ng mga Israelita. Ngunit ikinuwento ng Biblia ang isang dramatiko at makasagisag na pangyayari na nagpatingkad sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Kinaumagahan, natagpo ang nakataob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kaban, wari nakasubsob bilang pagyukod. Nagulumihanan ang mga Filisteo, ngunit itinayo nilang muli si Dagon. Kinabukasan, muli nila itong natagpuang nakabulagta. Ngayoy putol na ang ulo at mga kamay. Isang malinaw at hindi na mababaligtad na pagsuko sa banal na presensya ng Diyos ng Israel. Bukod sa pagbagsak ng rebulto ni Dagon, isinaysay din ng salaysay na sinalot umano ng mga bukol, peste at matinding takot ang mga Filisteo habang hawak nila ang kaban. Itinuturing nilang parusa ng Diyos ang mga pagsubok na ito, kaya naunawaan nilang imbes na maging tropeyo ng tagumpay, isang sumpa ang pagkakamit sa kaban. Dahil sa takot at sunod-sunod na kapahamakan, napagpasyahan ng mga Filisteo pagkaraan ng 7 buwan na isauli ang kaban sa mga Israelita. Kalakip ang mga handog upang maampat ang galit ng Diyos. Bagamat negatibo ang larawan nila sa Biblia, ipinapakita ng mga natuklasang arkeolohikal na sila'y isang sopistikadong bayan na may kulturang hango sa parehong mundong Mediterranean at malapit na silangan. Mga bihasang artisan sila, kilala sa pinapinong paggawa ng palayok at sa masalimuot nilang mga tradisyong panrelihiyon. Sa popular na kultura, nagkaroon ng mapanlait na kahulugan ang salitang Filisteo na tumutukoy sa isang taong itinuturing na walang alam o walang pagpapahalaga sa sining. Malaki ang ambag ng biblikal na paglalarawan bilang mga tagalabas at kalaban sa makabagong pakahulugang ito. Subalit higit na masalimuot ang tunay na kasaysayan ng mga Filisteo kaysa sa payak na katawagan na mga kontrabida sa Biblia. Sila'y sumasagisag sa paghaharap at pag-uugnayan ng sari-saring sinaunang kabihasnan.
at nagbibigay ng mahahalagang pananaw tungkol sa makasaysayang at pangkulturang agos sa sinaunang malapit na silangan.